May mga bahay na kahit hindi mo pa napapasok, alam mong may mali. Ito yung tatlong tagpo na hindi ko makakalimutan. At ang pinaka-weird, iisa yung pakiramdam. Parang may sumisitsit sa dilim, tapos may nakatingin sa'yo. Galing ako sa Marikina, mag-isa, gabi na, madilim, at halos wala ng tao sa daanan. Yung streetlights, hindi steady. Parang kumukurap-kurap. Tapos, ang tunog lang, yung sarili kong paa sa simento. Bago makarating sa bahay namin, dadaan ako sa kanto. At sa kanto na yon, may bahay na matagal nang walang nakatira. Pero may bali-balita. Sabi nila, may mga gabi na may kalabog sa loob. Malalakas. Parang may nagbabangga na gamit. Kaya habang papalipit ako, sinasabi ko sa sarili ko, bilisan mo na lang, huwag ka nang tumingin. Ko sa tapat ng bahay, biglang tumahimik ang paligid. Kahit aso, walang tahol. Tapos, may narinig akong psst, psst. Galing sa loob, sa madilim na parte. Para may tumatawag, pero ayaw magpakita. Hindi ko pinansin. Tumingin lang ako sa kalsada. Tuloy lang ang lakad. Pero, unti-unti, tumatayo yung balahibo ko. Isang hakbang pa. Dalawa. Tapos, may gumalaw sa bintana. Doon ko siya nakita sa may bintana. Babae. Itim ang suot. Hindi ko makita ang buong mukha niya. Pero, ramdam ko yung tingin. Hindi normal. Parang hindi siya nakatingin sa labas. Parang nakadikit yung tingin niya sa akin. Sa sobrang takot ko, tumakbo ko. Bilis. Kahit madapa-dapa ako, wala na akong pakialam. Narinig ko pa yung hangin sa tenga ko. Yung puso ko. Parang sisirain yung dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, sinara ko agad yung gate. Lock. Pumasok ako. Hindi na lumingon. Pero bago ko tuloy makapasok, may narinig ulit ako sa likod ko. Isang mahinang sit-sit na parang nasa mismong bintana namin. Sabado ng gabi naman to. 3 lang kami sa bahay. Ako, si ate, at yung pinsan ko. Si ate, nagluluto ng hapunan. Ako, nasa kwarto, naglalaro sa computer. Habang hinihintay tawagin, yung pinsan ko, nag-aayos ng tutulugan namin. Tahimik yung bahay. Yung katahimikan na parang may nakikinig. Lumabas ng kwarto yung pinsan ko para ilagay yung pinagpalitang bedsheets. Dumaan siya sa sala. Tapos, bigla siyang tumigil. Parang napako. Uy, sabi niya. May babae dito sa sala. Tinawag na kaming 2 ng kapatid ko. Lumapit kami ng ate ko. Tapos, akala ko nagbibiro lang siya. Sabi ko pa naman, wag ka nga, pinsan. Tayong 3 lang dito. Pero, pagdating namin sa sala, nakita ko yung sofa at sa mismong gitna may nakaupo. Babaeng matanda. Payat. Maputla. Nakaupo lang. Parang pag-aari niya yung bahay. Ang kamay niya nasa tuhod.
Tahimik, hindi gumagalaw. Pero ramdam mo yung presensya niya. Ang lamig bigla ng sala. Para may binuksang freezer. Si ate, hindi kumikibo. Yung pinsan ko, nanginginig. Ako, hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo palabas ng bahay. Tapos, dahan-dahang lumingon yung matandang babae. Hindi siya tumayo. Ulo lang, mabagal. Parang sinasadya niyang pahabain. At nung tumapat yung mukha niya sa amin, wala akong makitang malinaw na mata. Parang anino lang sa loob. Hindi na namin hinintay. Sinara namin ni ate yung kusina, pinatay yung kalan, at sabay-sabay kaming pumasok sa kwarto. Pagsarado namin ang pintuan, may narinig kaming mahinang boses sa sala. Isa, dalawa, tapos parang may kuko na kumakain sa sopa. Nung bata pa ako, mahilig ako magpuwet sa computer. Inuumaga ako para matapos ang bagong biling CD game. Isang araw, sobrang pagod ko. Galing ako ng mall. Ikot ako ng ikot, hanap dito, hanap doon ng bagong laro. Nung napagod na ako, umuwi na ako sa bahay. Naligo, kumain, naglaro ng onte, tapos humiga na. Mahimbing na dapat yung tulog ko nun. Pero bigla akong nagising sa pakiramdam na may humahawak sa kamay ko. Hindi yung hawak na parang ginigising ka. Yung hawak na parang hinihila ka. Ramdam ko yung bigat sa braso ko. Tapos may hatak pababa sa dulo ng kama. Parang gusto akong ilaglag. Una, akala ko panaginip lang. Pero naramdaman ko yung lamig ng daliri. Totoo. Bigla akong winagwag yung kamay ko. Malakas. Tapos nagtalokbong ako ng kumot. Sa ilalim ng kumot, ang lakas ng hinga ko. Naghihintay ako na may sumunod na hatak. At doon ko narinig sa ilalim ng kama, may parehong tunog, isang sit-sit. Simula nun, pag matutulog ako, nagpapatugtog na lang ako ng mahina. At bago pumikit, nagdadasal ako. Pero kahit may music, minsan gigising ako na may marka sa pulso ko. Parang may humahawak pa din. Hanggang ngayon, dumadaan pa rin ako sa kanto na yun. Pero hindi na ako tumitingin sa bintana. At kapag may naririnig akong sit-sit sa dilim, alam ko na may nakatingin sa akin. Kung may nararamdaman kayong ganito, huwag nyo nang i-challenge. Magdasal na lang kayo at umuwi agad. Magandang gabi.